JBC Top Stories presents Tanga Mo Naman Love, written by J.V. Lazare, revised and reformed by JVC. Chapter 1. Hindi malaman ni Jack kung paano sasabihin kay Camille ang totoo. Paano mo nga naman maatim na makitang madisappoint ito? Hitot asang-asa ang bruha. Ilang ulit pang nire-review ang math assignment ni Breath na si Camille ang gumawa. Sinisiguro na wala itong mali kahit isa. Pag naka-perfect score nga naman si Breath, mapupuri na naman ito ni Mrs. Santos. Ipangangalandakan na naman ito sa harap ng buong klase. Itong si Breath ang ideal student. Athletic at matalino na. Gwapo pa. Siyempre, emphasize on gwapo. Sabi nga ni Camille nung minsan, siguro kung nag-asawa si James Reid at Danielle Padilla, si Brett ang anak nila. Sabay bunghalit ng tawa. Lukarin itong si Camille, ang taba ng utak. Kung alam lang nila na si Camille ang gumawa ng lahat ng mga math assignment ni Brett. Hindi na darating yung Brett, sabi ni Jack. Malamang, nalimutan ka na naman. Hindi yun, sabi ni Camille. Baka na traffic lang. Traffic? Diyan lang yung nakatira sa tapat ng school. Minsan, ang sarap barahin ng pagiging in denial ni Camille eh. Nagkakandahaba na ang liig ni Camille sa katatanaw sa mga taong padating. Nakaupo sila sa ilalim ng puno ng talisay, malapit ng entrance ng school. Tanghaling tapat, nangangalit ang sikat ng araw. Di na makatiis si Jack. Bakit hindi mo kasi i-text? Tinext ko na. Bagsak ang mukha ni Camille. Hindi naman nagre-reply eh. Kita mo na isaloob ni Jack. Gagong Breath. Ginagamit ka lang nun. Pero hindi na ito masabi ni Jack. Baka siya naman ang sisihin ni Camille. Pagsabihan siyang, nega ka kasi. Lahat na lang ng masama ini-expect mo sa mga tao. Ibahin mo si Brett. Oo, ibahin mo si Brett. Saksakan ng babaero nun. Bobo pa. Yun nga lang ang galing magbasketball. Kung bakit naman kasi hindi ako marunong mag-shoot ng bola. Mag-dribble. Kung bakit kasi ang bilis kong hingalin. Naisip ni Jack habang pinagmasdan si Camille. E di sana ako ang pinagpantasyahan ng bayan. Bakit hindi mo na lang iabot yung assignment sa loob ng classroom? Ano ka ba? Iritado na si Camille dahil sa init ng katanghalian. At dahil na rin sa pagka-late ni Breath. E di, nabook ko siya ng lahat ng mga kaklase natin. Kawawa naman yun. Baka pagalitan siya ni Mrs. Santos at isumbong sa parents niya. Mabuti nga yun para matuto naman ang ugok na yun. Anong sabi mo? Salubong na ang mga kilay ni Camille. Malapit nang sumabog ang pasensya nito. Pikon na. Ang sabi ko, kamot nang hindi naman nangangating ulo. Darating na siguro yun. Kunting hintay na lang at andyan na bigla yung boyfriend mo. Sa salitang boyfriend, umaliwalas bigla ang mukha ni Camille. Alam mo yan, best friend? Wow, ang tamis bigla ng ngiti. Muntik na kaming langgamin. Naisip ni Jack, asang-asa ang bruha. Nako, kung alam mo lang Camille. Ang kaso, ayaw na ni Jack na siya ang tagahatid ng masamang balita kay Camille. Nadala na siya. Kahit na ba may kasabihang, you don't shoot the messenger. Siya pa rin ang pagbubuntunan ng sama ng loob ni Camille. Tulad nung isang beses, nakita niya sa mall si Brett kaakbay si Joanna. Yung super friendly na syota ng bayan na masabihan lang ng I love you ay sumagot agad-agad ng I love you more. Okay, sorry, medyo exaggerated yun. Pero parang ganun na rin.
At dahil first time na makascoop ng skandal, ang unang ginawa ni Jack ay magsumbong kay Camille. Ang unang ginawa ni Camille ay ang hindi maniwala. Baka naman pinsan niya yun. O baka naman hindi si Brett yun. Baka si James Reid talaga yung nakita mo at hindi si Brett. Wow ha, artista lang. E di tanungin mo siya, sabi noon ni Jack. Ang lakas pa ng loob niya. Sure na sure siya na walang takas itong si Brett. Matagal na kasi siyang asar dun. Akala mo kung umasta ay image model ng bench. Akala mo kung makangiti ay endorser ng close-up. Kung makalakad sa mga pasilyo ng school, akala mo may spotlight na laging nakatutok sa kanya. Nakakaasar naman talaga ang filingero na yun. Tanungin mo siya pagdating niya, kumprontahin mo. Tingnan natin kung makakatanggi pa siya. Nang masalubong nila si Brett ng hapong yun, todo deny naman ito. Actually, hindi todo deny. Tamang denial lang, tipong hindi ako yun ha. Duh. Yun lang at naniwala na agad si Camille. Nalaglag agad ang panty. Lalo na nung ngumiti ng malak close-up smile si Brett. Sabay paalala kay Camille na deadline na ng assignment niya sa math. Eventually, si Jack pa ang nasisi. Kesyo inggit lang siya dahil wala siyang love life. Walang social life. Walang kahit anong life. Puro libro, computer, pang-iinis pa ni Camille. Bakit di ka humanap ng girlfriend para hindi ka nangungunsumi sa kaligayahan ng iba? Sundot pa ni Camille. Ayaw na ayaw pa naman ni Jack na kinu-question ang mga life choices niya. Bakit? Masama bang magpursiging mag-aral para makakuha ng scholarship sa kolehiyo? Masama ba na pilitin niyang matutong makagawa ng sarili niyang Android app? Krimen ba na maituturing na ang paborito niyang libro ay ang koleksyon ng mga love poems ni Elizabeth Barrett Browning? Pero isang titig niya lang kay Camille at sa asang-asa na mukha nito, nilunok na lang niya ng tahimik ang mga masasakit na salitang muntik na niyang bitawan. Simula noon, hindi na kumukontra si Jack. Kapag niyaya siya ni Camille na sumasama sa mga pagtatagpo nila ni Brett, umuoo na lang siya. Ayaw niya ring tumanggi dahil medyo nag-aalala siya kay Camille. Baka manyakin ito ni Brett kapag wala siya doon. Baka kung anong gawin, ewan niya lang. Pero parang may lihim na violence si Brett. Wala siyang tiwala sa hilatsa ng mukha nito. Sabi nga ng bandang parokya ni Edgar, si Brett ay yung tipo ng gwapo na bagay maging kontrabida sa pelikula. Ayan na siya, paimpit na bulong ni Camille sabay siko kay Jack. Malayo pa lang, lutang na agad ang good looks ni Brett. Matangkad na karaniwan, maputi, makinis, may tutsang. Bigote at balbas yun, pagkukurik sa kanya minsan ni Camille. Samantalang siya, ni hindi yata siya tinutubuan ng kahit isang hibla ng bigote. Kumaway na si Camille. Pero hindi agad sila nakita ni Brett. Bawat makasalubong kasi nito, binabati siya, kinakausap, lalo na ng mga girls. Buwisit na mga girls to, bulong ni Camille. Namumula na naman sa inis. Ang lalandi. Kulang na lang, maglulupasay sa paanan ni Brett. Akala mo siya hindi ganun, bulong ni Jack. Anong sabi mo? Buwelta sa kanya ni Camille. Wala. Ang sabi ko, ang lalandi ng mga babaeng yan. Ang sarap pagsasabunutan. Hindi na nagsalita si Camille, pero nakakunot pa rin ang noo. Hinayaan na lang niyang mapansin sila ni Brett. Wala rin naman ibang dadaanan kundi ang mismong tapat nila. Nawala lang ang simangot ni Camille nang lumapit na nakangiti si Brett sa kanila.
Hi, Cam. Cam, bago yun ah. Pinilit ni Jack na magastang parang wala lang sa kanya ang nakikita. May napansin siyang patay na ipis sa may damuhan ng paanan niya. Parang medyo naiinggit siya dun sa ipis. Hi, Brett, bati ni Camille. May problema ba? Parang na-late ka na yata. Sa tono ng pananalita ni Camille, parang siya pa itong nagsusorry. May tinapos pa kasi ako eh. Tinext kita kanina ah. Talaga, parang wala akong na-receive. Larawan ng kanusuntihan ang mukha ni Brett. Nag-scroll down pa sa messages ng cellphone nito. Wala naman eh. Hayaan mo na, sabi ni Camille. Buong ingat na inabot kay Brett ang hawak nitong papel. Larawan ng alipin na nag-alay ng sakripisyo sa Diyos niya. Ito nga pala ang assignment mo. Wow, thank you. Niyakap niya si Camille. Thank you talaga. Sobrang galing mo talaga, Cam. Wala yun, pero halatang kinikilig si Camille sa pagkakayakap sa kanya ni Brett. Tuwang-tuwa na naman ang Gaga na isaloob ni Jack. Thank you, sabi ni Brett. Mabilis na isnuksok sa bag ang math assignment. See you later, Cam. Yung usapan natin, nalimutan mo na. Alanganing kunot ng noo ang isnukli ni Brett. Usapan? Yung mamaya, ititreat mo ako ng dinner, di ba? Ah, oo nga pala. Pero wala na sa kanila ang isip ni Brett. Nagpipindot ito ng cellphone niya, nagtitext. Sure, Cam. Text kita later ha. Meet na lang tayo doon. Okay. Larawan ng kaligayahan si Camille. See you later. Matagal na nakaalis si Brett ay nakatayo pa rin si Camille doon. Nakatanaw. Si Jack naman, tahimik lang. Kunwari, baliwala sa kanya yung realization na mukha na silang tanga dito. Later, nung gabing yun, mahigit 1 oras na naghintay sa fast food si Camille. Nagtitext, tinatawagan ang magtitreat sa kanya ng dinner. Pero walang breath na sumipot. Laging, user is out of coverage area. Ang ibinabalik ng cellphone niya tuwing idadial niya ang number ni Brett. Gustong maiyak ni Camille, pero hindi. Inisip na lang niya na baka nagkaproblema lang si Brett. Ayaw niyang maniwalang sinadya ng lalaki na hindi siya siputin. Hindi ganun si Brett. Hinding-hindi. Alam lahat ni Jack yun dahil kahit hindi siya niyayang sumama ni Camille sa meet-up nila ni Brett na dati naman ay sinasama siya, naroon lang siya sa labas, nakatayo, nagbabantay, nalulungkot para sa kaibigang nasa loob ng fast food na naroon pa rin at tahimik na sinusundot ng tinidor ang spaghetti nito. Hindi rin malaman ni Jack kung bakit niya ginagawa ang mga ginagawa niya para kay Camille. Wala naman talaga siyang gusto dito. Maganda si Camille, makinis, maputi, matalino rin naman. Magaling sa math, kahit medyo sablay sa English. At siguro, kung titigan niya ang hubog ng katawan nito, objectively ha, walang mali siya. Sexy rin naman, may ipinagmamalaki ika nga. Pero yun nga, wala siyang balak ligawan ito. Dahil una, hindi niya alam kung paano manligaw. At pangalawa, hindi naman siya in love kay Camille. Medyo type niya lang. Natutuwa lang siya dahil nagkakasundo sila. Medyo may pagkabaliw kasi si Camille. Masarap kasama. Tamang-tamang pantapat sa personality ni Jack na introvert. Best friend. Yun ang salitang pinanghahawakan ni Jack. Ang definition niya sa kung ano ang meron sila ni Camille. Alangan namang taluhin niya ang best friend niya. Class president si Camille, class vice president si Jack. Hindi naman talaga sila nagpapansinan nung una. Nerd kasi si Jack, walang barkada. Wala kasing makaintindi madalas ng mga pinagsasabi niya.
Madalas, ang kausap niya lang ay yung poste o kaya yung puno ng talisay sa may entrance ng school. Si Camille naman ay popular sa campus. Maganda kasi, friendly, mabilis mong mapatawa at mapangiti. Natural na people person, ika nga. Kung paanong nag-cruise ang mga landas nila at naging magkaibigan ay isang malaking tsamba lang. Noong nagbubutuhan kung sino ang magiging class officers, walang kahirap-hirap na ibinoto ng madla si Camille sa pinakamataas na pwesto. Ang problema, walang maiboto bilang vice president. Nang sandaling yun, napansin ni Camille sa may isang sulok ng classroom si Jack. Nagsusulat ng kung ano-ano sa notebook nito. Sa kanya naalala na matalino nga pala ito. Nanalo ng isang essay writing contest noong isang taon. I hereby nominate Jack Ramos as my vice president. Biglang announce ni Camille. Lahat na palingon kay Jack. Si Jack naman namutla. Hindi nakapagsalita. Lumunok ng laway. Kumamot ng ulo sa sobrang gulat at kaba. Napalingon siya sa nakabukas ng bintana ng classroom. Isa lang ang naisip niya. Tatalon ako. Tatakas ako dito. Pero bago siya nakatayo at nakakibuman lang, isinusulat na ni Camille sa board ang pangalan niya. Binibilang na ang boto. Walang ibang nakahirit na ilabas ang resulta. Walang ibang nagtangkang lumaban sa kanya bilang vice president. Ganun lang kabilis. Bilang class president ay maraming projects si Camille. Napakasipag nito. Art projects, decorative projects, general cleaning, at kung ano-ano pa. At sa bawat proyektong yun, damay si Jack bilang kanang kamay ni Camille. Hindi nagtagal, naging parang close na sila, naging magkaibigan. Nagkakakwentuhan ng mga pinakamalalim na saloobin. At sa unang pagkakataon, hindi na laging nag-iisa si Jack sa campus. Iniiwan na rin siya ng mga dating nambubuli sa kanya dahil kay Camille. Para kasing tegre ito sa tapang. Si Camille ay yung tipong akala mong walang muwang kapag tahimik. Pero kapag napikon, biglang labas lahat ng mga pangil. Ang taba ng utak mo, sabi ni Jack minsan kay Camille habang naglalakad sila sa campus. Nagpapaskil ng poster para sa isa sa mga proyekto nila. Bakit ba ang dami mong naiisip gawin? Ako pa ang mataba ang utak. Ikaw nga, lagi kang 100 sa English. Marunong ka pa mag-program ng Android app. Ano bang app ginagawa mo? Ibit balikat si Jack. Wala lang, alam mo yung game ng Flappy Bird? Gumagawa ako ng tulad nun. Laos na yun ah. Kaya nga, iba na lang ginagawa ko. Pero top secret, baka mabulilyaso pa. Top secret ka pa dyan, sabi ni Camille habang nag-aabot ng poster kay Jack. Maingat na inilapat ni Jack ang poster sa pader na pinahiran ng glue. Pero nag-click yan. Promise mo sa akin, babalatuhan mo ako ha. Oo ba? Total, wala ka namang girlfriend. Kaya pwede mong ibigay sa akin kalahati ng kikitain mo sa Android app na yan. Ano ka, sinuswerte? Tatawa-tawa si Jack. Kapag yumaman na ako, iahay kitang alalay. Tapos uutusan kitang magtimpla ng kape. In your dreams, sabi ni Camille, nakanguso na parang bata. Ewan pero parang kiniliti ang puso ni Jack. Cute lang si Camille. Laging pinapaalala ni Jack sa sarili niya. Pero hindi girlfriend material. Friend lang. Best friend. Ang bigat kaya ng kamay nito. Magkamali ka lang ng corny jokes, nakakutos agad, kukurot. Madalas na namumuktakti sa pantal ang tagiliran niya sa kakakurot ni Camille. Hindi naman siya syempre pwedeng makaganti sa kurot kay Camille dahil una, hindi nangungurot ang isang tunay at matsyong-matsyong. Description ni Jack sa sarili niya tuwing umagang nasa harap siya ng salamin. Lalaking gaya niya. At pangalawa,
aakusahan siya agad ng sexual harassment. Hinihiritan siya ni Camille ng, "Nangihipo ka na ah. Isusumbong kita sa teacher. Paano ka naman mananalo dun?" Pero minsan naiisip niya, what if, tulad ngayon, naaawa si Jack dito. Kung siya ang boyfriend ni Camille, hindi ito magdurusa ng ganito. Kahit gaano pa pagtatago o pagtanggi ni Camille, halatang halata pa rin namamaga ang mga mata nito. Alanganing lumapit si Jack. Absent si Brett. Panay ang sulyap ni Camille sa bakanting upuan ng binata. Iniisip siguro kung anong nangyayari doon. Kalagitnaan na noon ng lesson ni Mrs. Santos, pero wala pa sa kondisyon ang isipan ni Jack. Kagabi, hindi siya nagpakita kay Camille. Nakatago lang siya sa likod ng isang poste. Nagdarasal na sana mauntog na ito at magdesisyon na umuwi na at huwag na muling maniniwala na mabuting tao si Brett. Hindi siya nagpakita kay Camille dahil ayaw niyang dumoble pa ang pagkapahiya nito sa sarili. Ang kaso, hindi pa umalis agad si Camille. Inabot pa siya ng halos 2 oras. Nakatanga dun. Umasa siguro na bigla na lang bubukas ang pinto ng fast food at iluluwa ang humahangos na super apologetic na si Brett. Isang bagay na hindi nangyari. At nung sa wakas ay tumayo na si Camille at lumabas ng fast food. Naroon lang sa may likod si Jack, nakakubli sa mga anino. Malalim na nung gabi at nag-alala na si Jack na baka may kung anong masamang mangyari sa kaibigan kung iiwan niya ito. Hindi alam ni Camille na naroon lang si Jack sa tabi-tabi. Matiyagang nakasubaybay hanggang nakapasok na siya sa gate ng kanilang bahay. "Camille Lopez," biglang sabi ni Mrs. Santos, "may problema ka ba, iha?" Naghahanap kasi ng volunteer na sasagot sa board ang teacher. Ngunit walang nagtataas ng kamay, kahit na ang usually ay makulit na si Camille. Wala po ma'am," pinilit ngumiti ni Camille. Pero mas nagmukhang ngiwi yun kaysa ngiti. "Medyo mainit lang po ang pakiramdam ko." "Aba, magpunta ka na sa school clinic, iha. Naroon naman ang ating resident doctor." "Okay lang ako ma'am," tanggi ni Camille. "Nakainom na po ako ng gamot kanina eh." Tinitigan siya ni Mrs. Santos, tinitimbang ang katotohanan sa mga salita nito. Paborito kasi siya ni Mrs. Santos. Actually, paborito si Camille ng lahat ng teacher sa school. "Sigurado ka ha? Baka kung ano na yan." "Wala po ito ma'am, sigurado po ako." Ngiting-ngiti na si Camille, halatang fake obvious na hindi talaga ito sigurado. "Mamaya po, okay na po ako." Tatango-tango si Mrs. Santos. Tiyempo namang nagring ang bell. Break na. Recess. Nagkanya-kanya na ng hangos palabas ng classroom ang mga estudyante. Sa isang sulok ng kantin, natagpuan ni Jack si Camille. Nakatitig ito sa phone nito. Tila may hinihintay. Alam ni Jack kung sino at bakit. Pabagsak na umupo siya sa tabi ng dalaga. Saka, inalok niya ito ng dala niyang siopaw. "Hindi ako kumakain yan," sabi ni Camille. "Pusa ang palaman yan eh." "Ang sarap kaya ng pusa," kontra ni Jack sabay kagat sa siopaw. Todo overacting nang nginuya niya ito. "Scrumptious." "Che, bakit ba ang init ng ulo mo?" Hindi sumagot si Camille. Patay mali siya naman si Jack. Kunwari, kung sinabi niyang, "Kumusta naman ang date niyo ni Brett kagabi?" ay hindi niya alam ang buong pangyayari. Hanggang sa kahuli-huli ang detalye ng miserableng gabi ng dalaga. "Okay naman," pagsisinungaling ni Camille. Lihim na napangiwi si Jack. Maraming talento si Camille, pero hindi kasama sa mga talento nito ang pagsisinungaling. Napabuntong hininga si Jack. Minadaling nguyain at ubusin ang baon niyang siopaw. Dahil hassle namang magsalita habang puno ng pusa,
Siopaw ang bibig mo. Lumunok, bumuntong hinga ulit. Sa kanya sinabing, Miss Lopez, kung okay ka talaga, bakit namamagay ang mga mata mo? Parang magdamag kayatang umiyak eh. Wala ito, sabi ni Camille. Kunwari, busy sa kababasa ng kung ano sa cellphone niya. Anong wala? Halos di mo maidilat ang mga mata mo sa laki ng eyebags mo. Kamukha mo na lalo si Doraemon. Aw! Napalingon ang lahat nang napahiyaw ng malakas si Jack. Buong diin na kinurot kasi siya ni Camille sa tagiliran. Ano? Sino pa kamukha ko? Sige, sabi ni Camille. Pinipilit magpanggap na galit siya. Nakangiwi pa rin si Jack habang hinimas-himas ang tagiliran niya. Aw! Grabe ka talaga. Ang sakit naman nun. Dapat sa'yo naging wrestler ka na lang. Napalingon ulit ang lahat nang napahiyaw ulit si Jack. Dahil nakakurot ulit si Camille. Ouch! Mamatay talaga yung kurot na yan. Tumatawa na si Camille. Natutuwa sa pagkangiwi ng binata. Buti nga sa'yo, dugtong pa nito. Lihim na natuwa na rin si Jack. At least, medyo nakangiti na si Camille. Madali lang naman talagang pasayahin ang dalaga. Hulihin mo lang ang kiliti nito. Kaya lang, madalas at his expense, ika nga. Tulad ngayon, bugbog sarado sa kurot ang tagiliran niya. Ano talaga ang nangyari kagabi? Subok ulit ni Jack. Anong ginawa ni Brett? Halatang nag-aalangan magsalita ang dalaga. Hulaan ko, sabi ni Jack. Nagpaka-ashhole na naman siya ano. Isang tahimik na pag-amin ang hindi pagkibo ni Camille. I told you so, bunghalit ni Jack, sabay tapik sa balikat ng dalaga. Ayan ka na naman sa I told you so mo. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Bakit kasi patay na patay ka doon sa mukong na yun? Hello? Tinatanong pa ba yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Napaismid si Jack. Kapag ganyan na ang nangyayari, natural kailangan mo nang itanong sa sarili mo yan, di ba? Ilang beses na bang nangyari ang ganyan? Talk to my hand. Muwestra ng kamay ni Camille. Saka ano bang hinahabol-habol mo sa breath na yun? Porke gwapo siya? Matangkad? Star basketball player ng school? Dapat ma-inlove ka na agad sa kanya? Bakit? Marami namang ibang gwapo dyan at matalino ah. Tulad ko. Ha ha ha. Nag-iilusyon naman po ang isa rito. Bunghalit ng dalaga. Gwapo daw siya. Saan banda, aber? Dito sabay turo sa butas ng ilong. Tawa si Camille. Ngiti lang si Jack. Nasa mukha niya ang pagkakontento ng isang taong nakapagbenta ng joke. Sige na nga, gwapo ka na rin. Maya-maya'y magbibigay ni Camille. Pero wag mo masyadong dibdibin ha. Baka di ka makatulog. Well, hindi naman ang nagniningning na kagwapuhan ko ang pinag-uusapan natin kundi si Brett. Kita mo, umiiyak ka na naman. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyan? Wala kang mapapala dun kay Brett, Camille. Iba na lang. O kaya, wag ka na munang mag-boyfriend. Hindi naman nakakamatay ang maging single. Oo, alam ko yon. Sa wakas nagsalita na si Camille. Kasi ikaw, buhay na buhay kahit single since birth ka Wow, magsasalita ka lang, manlalait ka pa. Tawa si Camille, hindi natawa si Jack. Nang mararamdaman na seryoso pala si Jack, inabot ni Camille ang kamay ng binata. Pinisil-pisil yun ang paraan niya ng paglalambing sa kaibigan na hindi na niya kailangang magsalita. Tigilan mo na yan, sabi ni Jack sabay bawi sa kamay niya. Hindi ako natutuwa sa iyo. Nagsasawa na ako sa mga problema mo. Anong gusto mong gawin ko? Promise mo muna na hindi mo napapansinin yung mukong na yun. I-promise mo na magiging matigas ka na sa kanya. At huwag mo nang igagawa yun ng assignment niya.
Sobrang swerte na nun ah. Matagal na napatahimik si Camille. Nag-iisip, napabuntong hininga. Sige, sabi niya. Anong sige? Oo, hindi ko na yun papansinin kahit gumapang pa siya sa paanan ko, sabi ni Camille. Talaga lang ha? Oo, promise. Mula ngayon, wala nang breath sa buhay ko. Kahit na siya pa ang pinakagwapong lalaki na nakilala ko, hindi ko na siya papansinin. Medyo may protesta ako doon sa part na pinakagwapong lalaking nakilala mo. Pero pwede na rin. Napaismid si Camille, isnisingit mo na naman ang sarili mo. Sinabi na nga na gwapo ka rin. Gwapo oh, ayan na. Satisfied? Okay, sabi ni Jack nakangiti na. Gusto mo, mag-celebrate tayo mamayang uwian. Ititreat kita ng pizza, saka yung paborito mong chocolate milkshake, ano? Wow, ang daming pera ah. Ipon ko yan, gaga. Kita mong nakasiopaw diet ako ng 1 linggo na. Sinong hindi makapag-ipon ng limpak-limpak na salapi nun? Ano, mamaya? Nag-isip pa saglit si Camille. Arte, siya na nga ang bubusugin mo, nagpapapilit pa, reklamo ng binata. Ikaw naman, masyadong atat. Sige na nga, kain na tayo. Galit lang, pakakainin na, utang na loob pa. Ayaw mo yata eh, huwag na lang. Biro lang, biglang bawit ni Jack. Balat sibuyas ka talaga. Sige mamaya, huwag ka nang iiyak-iyak dyan. Baka hindi na si Doraemon makamukha mo. Aw! Napalingon ang lahat. Nakakurot na naman kasi si Camille sa tagiliran ni Jack. Hindi may pinta ang mukha ng binata sa pagkakangiwi. Masaya si Jack nung weekend na yun. Para sa kanya, ang umaga ng Sabado ay isang hinog ng prutas ng oportunidad na naghihintay lang na pitasin niya. Marami siyang free time. At tulad ng karaniwan niyang ginagawa, lalo na ngayon at nasa alaala pa niya ang nakaraang gabing masaya silang pinagsaluhan ni Camille ang isang family-size pizza. Nasa harap siya ng computer at tinatrabaho ang Android app na lagi niyang nababanggit kay Camille. Si Nanay Rusing ay nasa mga kumari nito, kaya siya lang ang tao sa bahay. Tahimik, walang istorbo. Perfect. Di tulad ng ibang kabataan na ang madalas na alam lang ay maglaro ng Dota o mag-Facebook. Ang kinalulukohan ni Jack ay computer programming, lalo na ng mga mumunting application na may kinalaman sa Android. Hindi maintindihan ni Jack kung bakit sabi ng iba ay mahirap mag-program. Open source ang Android system. Ibig sabihin, wala itong tinatagong sikreto. At nasa English naman ang instruction para sa mga gustong gumawa ng mga apps. Konting tiyaga lang, ilang araw na pag-aaral at pagbabasa at ilang ulit na trial and error ang puhunan. Nagsimula siya ng paggawa ng pinakasimpleng mga Android apps. Tulad ng isang app na biglang nagpapalabas ng mga love quotes ng idol niyang si Elizabeth Barrett Browning. Nung biglang sumikat ang larong Flappy Bird at mabalitaan niyang kumikita ng malaki sa advertisement ang Vietnamese programmer nito, nagsimula rin siyang gumawa ng larong kagaya ng Flappy Bird. Kaso, nang bigla ring malaos ang game, itinigil na niya. Wala na nga namang sense na ituloy pa niya ang paggawa nun. Kahit na konting code compiling na lang at pwede na niyang i-upload sa Google Play Store ang app, kung saan pwede na ito ma-download ng kahit sino na gumagamit ng Android phone o tablet. Isa pa, na-realize niya na bakit siya manggagaya. Pwede naman siyang gumawa ng isang original app na may actual at silbi. Noon niya naisip gawin ang Easy Spy. Isa itong app na naka-install sa isang Android phone. Maaari nitong i-record
ang mga cellphone conversations ng may-ari ng phone. Ang mga recorded conversations naman ay pwedeng ma-access o ma-download ng isa pang phone kahit nasa malayo itong lugar. Unang nabuwang idea ni Jack nung isang beses na maupuan niya at mapanood ang isang lumang movie ni Eddie Garcia. Yun bang ang role ni Eddie ay mambabae at lagi siyang inaaway ng asawa niya? Naisip ni Jack, kung may cellphone na sana nung araw, madali na lang mahuli ng misis ni Eddie Garcia ang panluloko ng mister nito. Tapos, naisip niya ngayon, may cellphone na lahat. Smartphones pa nga, kaya pwede na. Eka, naisip niya, wala pa yatang ganung app ah. Boom! Dun sumabog ang idea sa isip ni Jack. Nanginginig pa siya sa excitement nung simulan niyang planuhin kung paano gagawin ang programming ng app na yun. Nasa simula pa lang ay natawag na niyang Easy Spy. Imagine, ang mga misis na problema sa mga asawa nila, hindi na nila kailangan mag-hire ng private investigator. Nag-uumpisa pa lang niyang i-code ang Easy Spy, milyones na ang nakikita ni Jack, nakikitain niya mula sa pagbebenta ng app. Yayaman siya dito. Kaya madalas, kapag sinasabihan siya ni Camille ng antaba ng utak mo, hindi lang siya nagpapahalata, pero feel na feel niya yun. Ang taba nga naman ng utak mo, dude. Sabi niya madalas sa reflection niya sa salamin. Akalain mong ikaw lang yatang nakaisip gumawa niyan? Kung kikita siya ng malaki sa benta ng app, kahit hindi na siya makakuha ng scholarship sa kolehiyo, kaya na niyang gastusan ang sarili, kahit saang university pa niya gustuhing pumasok. Kaya, nung weekend na yun, halos nangangalaiti na si Jack sa pag-program ng Easy Spy. Sa kwenta niya, siguro kung uubusin niya ang buong maghapon ng Sabado at Linggo, matatapos na niya ito. Tapos, beta testing na lang. Sabay upload sa Google Play Store. Hintay na lang siya ng tunog ng kaching ng mga bumibili ng kanyang app. Bandang hapon, nasulyapan niya ang isang TV commercial ng cartoon show na Doraemon. Naalala niya bigla si Camille. Hoy, musta ka dyan? Text niya sa dalaga. Walang response. Inulit niya ang text message. Baka pumalya na naman ang cellphone network at hindi pala natanggap ni Camille ang text. Pero wala pa ring response. Nung gabi, nagkakapi si Jack. Pagpupuyatan niyang tapusin ang Android app na ginagawa. Nang biglang kumanta ng All of Me ni John Legend ang cellphone niya. Si Camille, namumutik-tik sa smiley ang text message. Andito ako sa mall, text ni Camille. With breath, I'm so happy. Muntik nang naibuga ni Jack ang iniinom na kape. Bakit? 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 Nainis siya bigla kay Camille. Dapat ba maging happy siya for her? Biglang nalito si Jack. Ano ba dapat ang mararamdaman niya? Kaso, nangingibabaw ang kanyang inis. Pinipilit niyang intindihin ang kaibigan. Siguro, talagang ganun nga ang love. Sabi nga ni Elizabeth Barrett Browning, I love thee with the breath, smiles, years of all my life. Ganun nga siguro ang pinagdaanan ni Camille. Ang gagang si Camille. Ewan. Pero kung ano pa man ang dapat niyang madama, iisa lang ang nafe-feel niya. Nanlulumo siya. Naalala niyang bigla yung effort ng pagpapasaya niya kay Camille kagabi lang. Yung ginastos niya na ilang araw din niyang pinag-ipunan. Nakakainis. Napalingon sa nakatiwangwang na computer si Jack. Naka-on ang monitor nito sa last page ng program niya. Naghihintay ang keyboard sa muli niyang pagtigpa. Pero nawalan na siya ng ganang ituloy ito. Ni ayaw niyang buksan ang TV. Baka makita na naman niya si Doraemon.
Lalo lang humapdi ang kirot na nadarama ng puso niya. To be continued in Chapter 2. Thanks for listening!